Hi guys, magandang gabi po sa inyong lahat. So from OFW Guides tayo. At ang pag-uusapan natin ngayon is ang tungkol sa tinapi ko before or nabanggit ko sa topic ko before about sa termination dito sa Czech Republic. So marami kasi sa ating mga commentators, yan. May mga nagko-comment kasi sa atin na paano po yun kapag na-terminate, paano po ang gagawin? Uwi na ba kagad ng Pilipinas? So yan yung gagawin nating topic for today kasi para at least meron kayong konting idea once na nakagawa kayo dito ng hindi maganda. Ayan, syempre guys, ang OFW guys ay nagbibigay talaga siya ng mga guides, payo, opinion. Yan, galing po talaga to sa real experience. Pero dahil ang pag-usapan natin ngayon ay termination, hindi po ako kasama dyan sa naka-experience na yan. Pero meron akong katrabaho na naka-experience po ng termination. Siyempre, pag sinabi natin termination, hindi siya magandang pakinggan. Pero depende kasi to sa pagiging termination mo. Ang termination na sinasabi ko is ito yung, for example, na-terminate ka dahil may ginawa kang kabalastugan, may na-terminate ka dahil hindi ka nagustuhan, or na-terminate ka dahil hindi ka na nila kailangan. Okay, when it comes to contract, so, nabanggit ko sa iba kong vlog na kapag naka 6 months kayo dito, pwede kayong mag-apply sa ibang company. 'Di ba? Binanggit ko 'yun dito sa mga iba kong vlog dito. After 6 months, pwede kayong mag-apply sa ibang company kasi hindi nyo, for example, nagustuhan or naliliitan kayo sa sahod. Pwede kayong mag-apply. So, render kayo ng 2 months, tapos after 8 months, alis na kayo. Ngayon, meron kayong bago na company. So, sa bagong company nyo, within 3 months na nandun kayo sa bago nyong company, pwede kayong mag-terminate ng contract or pwede rin kayong i-terminate na employer ng contract. Ang reason kung bakit kayo pwedeng i-terminate na employer ng contract pag hindi nila kayo nagustuhan. Okay? Pag example, hindi nila gusto yung performance nyo. Yan. For example, bumagsak ka sa medical nila. Within 3 months to ha guys, within 3 months. Bumagsak ka sa medical nila. So, pwede rin nilang i-terminate yung contract kahit nakapirma na kayo. So, yan yung ilan sa mga reason kung ano yung reason na pwede nilang i-terminate ang contract. Ikaw naman, as a applicant or employee, pwede mo ring i-terminate ang contract mo sa kanila within 3 months. Sa pangalawang pangalawang company, hindi to pwedeng i-apply sa unang company. Sa pangalawang company nyo, within 3 months, pwede nyong i-terminate ang contract nyo sa kanila kapag hindi nyo nagustuhan ang company policy nila, kapag nakahanap kayo ng ibang company na gusto nyong pasukan. Pero kailangan nyong sabihin na magre-resign kayo or i-terminate nyo na ang kontrata nyo sa kanila. Within 3 months po yun. Ibig sabihin, pag lumampas ka ng 3 months, hindi na po siya valid. Ito naman ang tanong. Siyempre, tatanungin nyo ako, paano po kung hindi ako nagustuhan ni company sa time na 3 months na yon? Hindi ako nagustuhan ng company. Paano yun? Di uuwi na ako ng Pilipinas. Wala na akong trabaho eh. No, hindi po yun ganon. Kapag nakay company ka, within 3 months, nag-run na po yung inyong visa dito. So, meron na kayo kasi hindi kayo makakapasok doon nang wala kayong card. So, ito po yung card na tinatawag natin na visa card dito. So, kapag meron kayong card na ganon, ibig sabihin po, kayo ay may trabaho. Ngayon, kapag halimbawa within 3 months, hindi nila kayo nagustuhan. For example, 2 months pa lang kayo, hindi na kayo nagustuhan. So, i-terminate nila ang contract nyo. Automatic po yun, pag terminate nila ang contract nyo, pwede kayong mag-apply sa iba within 2 months. 60 days po ang binibigay ng ating ministry para makahanap kayo ng bago ulit na company. So, 60 days. Kailangan makahanap kayo within 60 days, guys, ha? What if nakahanap kayo within 60 days, pero hindi pa kayo agad pinag-i-start? Kasi pwede mangyari eh. Nangyari kasi yun sa tropa ko. Sabi niya, 60 days nakapasok siya, pero
hindi pa siya agad pinag-i-start. So, mag-i-start siya bago mag-ika 90 days. So, pwede po kayong humingi ulit kay ministry ng palugit na another 30 days. Kapag may employer yon, pwedeng i-execute. Pero kung wala kayong employer, within 60 days at hindi kayo nakahanap ng bagong employer, guys, uuwi talaga kayo. Kaya ingatan nyo po yon. Ingatan nyo yung information na yon. Kung magre-resign kayo kay company na bago, na yung previous company nyo, magre-resign kayo doon, tapos lilipat kayo sa panibagong company, siguraduhin nyo na magugustuhan kayo. Siguraduhin nyo na yung first 3 months nyo, ibigay nyo yung best nyo. Kasi nandun po kayo sa under evaluation. Kapag hindi nila kayo nagustuhan, ngayon sabihin nila, hindi ka na papasok bukas. So, wala na po kayong magagawa doon. Kasi under po kayo ng 3 months. Kumbaga sa atin, parang 3 months probationary to Yun. 3 months po yun guys huwag niyong kakalimutan. So, mahalaga yun para sa ating mga first timer dito sa Czech Republic. Kasi ako, resign ako dun sa una kong company. Kaya mas maganda alam nyo tong bagay na to. Okay guys, ano pa yung isa pang termination na sinasabi ko? So, yung una kong termination na sinabi is about sa contract termination. So, depende yun sa inyo at sa employer nyo. Pero napakadalang naman po talaga at halos ilang % lang talaga na hindi kayo magugustuhan ng company nyo. So, meron lang kasi ako nakilala na hindi talaga siya nakapasa or ibig sabihin hindi talaga siya natanggap or talaga siya, umuwi talaga siya ng Pilipinas. Kasi po, parang 1 buwan pa lang siya dun sa company. So, hindi siya nagustuhan, sinabi sa kanya na bukas wala na. Parang hindi na siya binigyan ng chance na ipakita. Tapos, hindi siya nakahanap within 2 months ng kanyang company na bago. So, talaga pong umuwi na siya. So, kakauwi niya lang last week. Kaya ito, ginawa ko siyang topic. So, guys, ito naman yung ating binabanggit ko na pangalawang termination. Kapag halimbawa naman po is may ginawa kayo na hindi maganda sa company. So, ito yung tinatawag natin na law, rules, and regulation ng company. So, kapag hindi kayo sumunod sa law, rules, and regulation ng company, may karapatan po ang company na i-terminate kayo. For example, kayo ay nakipag-away, which is hindi po siya pinapayagan dito sa Czech Republic. Nakipag-away kayo sa loob ng company. Yan, kapag po ang inyong employer sinigiran ng alam nyo na, mamalas-malasin talaga kayo kasi pwede po nila kayong i-terminate ng contract nyo. So, kapag na-terminate po kayo ng contract nyo, meron po ba kayong chance para maka-apply sa ibang company? So, depende po yun. Kung ang inyo pong reason ng pag-alis nyo sa company or ang termination na reason bakit kayo natanggal sa company is dahil sa pagtatrabaho nyo. For example, pero hindi kayo na-trouble sa pagtatrabaho nyo lang, something like that, hindi nila nagustuhan, unsubordination, something like that. Yan. Pwede po kayo makahanap within 60 days dito ulit. So, meron ulit ibibigay si ministry sa inyo na 60 days para makahanap po kayo ng bagong employer nyo. Yun nga, yung sabi ko sa inyo, after 60 days, pag hindi pa rin kayo nakahanap, so uwi po kayo ng Pilipinas. Pero kapag ang termination nyo guys ay yung napaaway kayo, napapulis kayo, napabugbog kayo, it depends po sa employer nyo kung kayo ay bibigyan ng chance na mag-stay dito. Kasi sa nakilala ko, wala pa po akong nakilala na na-trouble, napaaway, na pulis, na nabigyan ng chance na mag-stay dito sa Czech Republic. Again, uuwi po agad kayo. Yung napatrouble ka ngayon, tapos next week uuwi ka na, wala kang kaalam-alam, tapos wala kang ipon. So guys, totoo po talaga yun na nangyayari dito sa Czech Republic. So kaya ingatan nyo ang mga contract nyo. Hindi ibig sabihin nandito na kayo sa Czech Republic, malaya na po kayong gawin lahat ng mga gusto nyong gawin. So kayo makakapag-ingat ng inyong kontrata na hindi kayo ma-terminate
at magawa nyo yung mga gusto nyong gawin dito sa Czech Republic. So, ang termination pa, pwede pa rin to gawin natin termination. So, actually, talagang naman to talagang terminate naman talaga to. For example, kayo nag-apply kayo sa isang company. Kunyari, may company ako. Halimbawa, company ko, kunwari, si Daikin, kasi dati ko naman siyang company. So, meron akong company, si Daikin. Ngayon, meron akong bagong company, kunwari, si AGC. Ngayon, itong si Daikin, nag-resign, kunwari, ako kay Daikin. Pag-resign ko kay Daikin, apply ako kay AGC. Ngayon, hindi ko pala nagustuhan tong sa AGC kasi maliit yung offer nila. So, ang ginawa ko, bumalik ako kay Daikin. So, i-make sure nyo na pagbalik nyo kay Daikin, talagang under kayo ni Daikin. Tingnan nyo yan sa ministry, guys. Kasi, kapag kayo po ay nagtrabaho or nag-apply na or pumirma na ng kontrata sa pangalawang employer nyo, kayo po ay pwede na nilang gawing empleyado. So, hindi kayo kunwari pumapasok sa kanila, kay Daikin pa rin kunyari kayo pumapasok, pero nagpirma na kasi kayo ng contract. Huwag po kayong maniniwala sa inyong previous company na, sige, dito ka na pumasok kasi amin ka naman, ihahabol ka na namin sa ministry. So, i-check nyo po yan sa ministry kung sino ang inyong employer. Kasi pag na-detect nila yan, matik po kayo ay uwi ng Pilipinas. Yan po ay isa sa termination rule dito sa Czech Republic. Kaya ingatan nyo po at lagi nyong, lalo na kapag kayo ay nag-resign, yan, ingatan nyo ang inyong employer. So, dyan po, magre-reflect yan. Hindi ibig sabihin na gusto mo magtrabaho kay ganito, nakagaya sa Pilipinas na kahit hindi siya nakaregister. So, yan. Isa po yan sa reason kung bakit may nati-terminate at nauuwi pa rin na mga iba nating kasamahang Pinoy dito. Galing dito sa Czech Republic. Anyway, sana guys nakatulong po ako and dyan lamang po and maraming salamat. Sorry sa napakahaba na nating video about sa termination. Thank you so much guys.